Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad ko, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin for today's video, China Coast Guard. Binangga ang bangka ng Pilipinas na magre-resupply sana sa BRP Madre, Sierra Madre. So yun guys, nung una, di ba, mga water cannon lang, laser lang, at saka mga dangerous maneuvers na konti na lang, 2 meters, 1 meter, mababangga na yung bangka. Pero this time, kahapon ng alas 6 yan ng umaga, binangga na nitong Chinese Coast Guard yung bangkang magre-resupply sana sa BRP Sierra Madre. Pero ganun pa man, naging successful ang ating uh, ang ating uh, ang ating mga sundalo na magre-resupply nga ng pagkain. So, yun na nga guys, ito na yung kinakatakutan na mangyayari ng lahat. Dahil nga, delikado to. Anytime kung lulubog yan, mawawasak yung bangka, baka mamatay yung tao. Talagang ito China na to, nagpo-provoke talaga sa atin. Talagang binubuli tayo na sa tingin kasi nila, sa kanila yung West Philippine Sea na yan. Kaya nga naglabas ng statement itong si Senator Rontivero. Sabi na, China, tama na. This latest collision is squarely the China Coast Guard's fault. The 2016 Arbiter Award has resolutely invalidated China claims in the West Philippine Sea, making this incident a clear violation of international law. So, yun na nga guys, dahil nga yung pinalanunan nating arbitral ruling noong 2016, di kinikilala ng China. Pero dahil sa ginawa nilang ito nananawagan na itong si Senator Intiveros na tigilan na yan. Kasi ito China na to guys, talagang iba yung iba ang utak nila, di ba? Kaya nga naglabas na rin ng statement ang mismong the Task Force West Philippine Sea. Ito guys, ito sinabi ng ating gobyerno. The National Task Force for the West Philippine Sea condemns in the strongest degree the latest dangerous, irresponsible, and illegal action of the China Coast Guard. And the CMM done this morning in violation of the Philippine sovereignty, sovereign rights and jurisdiction, and utter blatant disregard the relevant of International Maritime Convention and 2016 arbitral ruling. So yun ang statement ng ating Task Force West Philippine Sea. At ano naman ang sinabi ng China? Ito sinabi ng China guys. Basahin natin sabi niya, since the Philippine side ignored the China's repeated warnings, so yun, binabaliwala daw natin ang warning nila. The Chinese Coast Guard responded lawfully and blocked the Philippine vessel which were illegally carrying construction materials. The Philippines' action seriously violated the international regulation and preventing collision at the sea and threatened the navigation safety of the Chinese vessels. The operation of the Chinese side was professionally legitimate and lawful, and the responsibility lay entirely with the Philippine side. So, napakasinungaling, di ba, ng China? Di ba guys? So, mag-aati daw ng construction materials yung resupply ng pagkain. Para kasi inisip nila, magtatayo tayo ng mga, parang ginawa nila dyan, ng mga artificial island. At sinasabi dito, hindi rin sumusunod ng Pilipinas sa international law. Guys, talagang matatawa talaga sa China. Napakasinungaling, di ba? Napakasinungaling na mga Chinese Coast Guard na to. At nasaan na kaya yung mga senador natin na alam natin mga pro-China, di ba? Bakit tahimik ngayon si Idol Robin Padilla, di ba? Sila Cayetano, Alan Cayetano, Bato, Pagentino, di ba? Yan ang mga identified na
China, pro-China guys eh. Nasaan na sila? Si Duterte, asan na? Si Sara Duterte. Yung mga BFF nyo, ito na oh. 'Di ba? Alam nyo guys, mas maganda nga ngayon, malayong malayo sa foreign policy ni Pangulong Marcos. Itong si Duterte. Kasi nga, 'di ba, nung kay Duterte guys, news blackout pala yan. Actually, matagal na pala nangyayari yan. Ayaw ilabas ng Philippine Coast Guard dahil utos yan ng Malacanang, 'di ba? Kaya kung makita natin, kukunti lang ang mga issue diyan, pero lagi pala diyan. Kaya saludo tayo sa Philippine Coast Guard, sa mga AFP, na pag video, anytime na may ginagawa sa ating ganito, ay nabibidyoan nila. At pinalalabas naman ng China, tayo daw ang mali. Saan nakakita, malaking dambuha lang at China Coast Guard, babanggayin mo. Kung bangka mo lang, napakaliit, di ba? Resupply nga lang eh, civilian eh. So ayon sa mga eksperto guys, kailangan palitan na daw yung bangka na yan. Kailangan escorted din ng Navy natin. Hindi naman natin napuprovok din na para bakbakan sila o girahin sila. Hindi. Para i-secure lang yung pag-resupply natin na hindi na nila ito gagawin. Di ba? So, yun ang nangyari guys sa kapababayaan ni Duterte ng panahon niya. 6 na taon. Naging tuta siya ng China. Inayaan lang niya dyan. Kumuha ng isda, magtayo ng mga artificial island. Kaya ngayon, ito yung malaking problema ng gobyerno. Particularly, itong si BBM na sinasalo niya. Pero matapang na yun guys. Maganda yung stand natin sa foreign policy. Gaya na sinasabi natin, hindi man tayo masyadong umapabor sa mga desisyon ni BBM. Pero dito sa foreign policy, talagang hinahangaan natin siya. Mas matapang sa kay Duterte. Talagang kumakana tayo, di ba? Kasi siguro nakita ng China Coast Guard na effective yung ginagawa natin na every time na yung mga ganitong incidents, lumalabas sa international community. Kaya ngayon guys, todo suporta sa atin at kinundina ng mga iba't ibang bansa, US, Germany, di ba? Japan, international, lahat na ng mga pumapanig sa atin dahil alam nila na nabubuli talaga itong China na to. So, panoorin muna natin guys para makita nyo yung video mismo kung anong nangyari, kung saan binangga yung bangka na pagkalit-liit kumpara sa Chinese Coast Guard dahil naghahatid lang ng resupply food. So, ito na guys, bibigyan sa inyo. Pasok, frontline. Pinangangambahan ng marami sa gitna ng panibagong resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Sa pagkakataon kasing ito, nagbanggaan na ang mga barko ng Pilipinas sa China. Ayon naman sa isang eksperto, oras na para magpasaklolo ang Pilipinas sa Amerika. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sa pulsa video ng Armed Forces of the Philippines ang pagbangga ng dambuhalang barkong ito ng Chinese Coast Guard sa maliit na resupply boat na MV Unaiza May 2 sa West Philippine Sea kahapon ng umaga. Ang Unaiza May 2 ang isa sa dalawang bangka na inarkila ng AFP para maghatid ng supply sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, nangyari ang insidente pasado alas 6 ng umaga kahapon. Ang Chinese Coast Guard na humarang sa kanila kahit nasa loob sila ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bukod sa resupply boat, sapul din sa aerial shot na ito ang pagbangga naman ng isang Chinese militia ship sa likuran ng barko ng Philippine Coast Guard na umi-escort sa resupply mission. Gayunman, nakalusot pa rin ang Unaiza May 1 na nakapaghatid pa rin ng supply sa BRP Sierra Madre. Agad namang kinundina ng National Task Force for the West Philippine Sea ang dalawang insidente na tinatawag na mapanganib, irresponsable at iligal ang ginawang pagmaniobra ng mga barko ng China. Malinaw raw na paglabag ito sa international law at maging sa 2016 Arbitral Award na nagpapawalang bisa sa pagkamkam at mga iligal na aktibidad ng China sa lugar. Para naman sa maritime expert na si Attorney Jay Batumbakal, inasahan na niya ang banggaan dahil matagal na tayong paulit-ulit na ginigit-git ng China tuwing naghahatid ng supply sa Ayungin Shoal na tinatawag naman nilang Renai Reef. Pinapakita din po niyan na talagang ang China, nananadya po yan para nga takutin tayo na umalis na dun sa ating lugar. No? So hindi tayo dapat matakot. Sa kabila ng paulit-ulit na harassment ng China, iginiit ni Batumbakal na hindi dapat patulan ng Pilipinas ang pagiging agresibo ng China. Pero pwede raw tayong maningil ng danyos kung masira ang mga barkong binangga nila. Panahon na rin daw para kausapin ng gobyerno ang Amerika.
para bumalangkas ng kaukulang hakbang tuwing hinaharas ang mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bali po, meron naman tayong Mutual Defense Treaty pero ito po ay hindi po ito yung issue ng triggering the treaty, no, dahil yung treaty po ay in effect naman eh. So walang katanungan na ito ay applicable, no. Ang dapat ngayong mangyari ay pag-usapan natin ang nating treaty ally gaya ng US kung ano magiging proportional response diyan sa mga ganyang klaseng insidente, no. At yung response na yon hindi naman necessarily. So yun guys, napanood nyo, di ba? Hindi, di ba? Binanggay sa likod. Talagang tinamaan at tumunog pa yung bakal dun sa likod. So guys, tandaan nyo, yung mga senador na mga pro-China, alam naman natin kung sino. Yung BP natin, tahimik din. Sila Duterte, tahimik din, di ba? Yung mga DDS vlogger dyan na mga China. Ngayon kayo magsalita, ngayon kayo magdakdak, di ba? Na inaapi na tayo ng China, todo tanggol pa rin kayo sa mga China na yan. Kaya magkaisa po tayo, huwag tayo papalin lang sa mga China supporter, mga pro-China na yan, mga vlogger. So pagtanggol natin, dahil natin ng gera, yung karapatan natin, na malinaw naman, nasakop ng EEC o yung 200 miles na ating pag-aari nasa atin sa economic zone yan, guys. Exclusive economic zone na pumapasok at China, napakalayo ng kanilang bansa, tapos nakakin nila yung sa atin sa West Philippine Sea. So, tandaan niyo po huwag na nating iboto yung mga senador na mga pro-China, di ba? At sana magsalita itong si BP Sara sa ganitong issue, di ba? Kung di na mo, ito talagang totoong kumakalaban sa bayan to. Kumakalaban sa kapayapaan at sa ating mamamayang Pilipino. Sana magsalita siya, di ba? Kahit Chinese na, basta pagtamit tayo, okay lang, right? So, ganito lamang po. Thank you very much.